Para po sa devotion natin, patungkol po sa wrath of God. Pag sinabi po nating wrath of God, ito po yung galit at puot ng Diyos. Tanda natin yung Diyos, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, siya din ay Diyos ng hustisya. At ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya po mga kapatid, wag po nating iti-take for granted yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po, nung inibig tayo ng Panginoon, ang naging consequence po nung pag-ibig na yon, sinugo niya si Jesus. Yun po yung direct effect. Sinugo niya si Jesus para yung wrath, yung puot ng Diyos, akuin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, hindi tayo basta lang tumanggap ng pag-ibig sa Diyos Hindi tayo basta tumanggap lang ng biyaya at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Meron po itong cost. At yung cost po nito ay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, meaning to say, hindi po naging madali ang pagpapatawad sa atin. Kung pwede lang sana, no, parang, in an instant, okay, you're forgiven. Okay na lahat ng mga kasalanan mo, forgiven na. Alam niyo po, pag ganun kasi, lagi ko ang ina-explain, na yung Diyos, hindi siya corrupt, no? Na isang taong masama, parang yung judge, no? Yung isang judge, kapag yan ay basta nalang pinatawad at pinakawalan ng isang kriminal, dahil naisip niya lang, okay, pakawalan na kita. Ang tawag doon sa judge na yung corrupt, na hindi pinarusahan yung kasalanan. Ang judge na matuwid, sisiguraduhin niya na yung kasalanan pinarusahan. Now sa ating Diyos po, ganun rin po. Dahil ang Diyos ay matuwid, sinisigurado niya na lahat ng mga kasalanan ay mapaparusahan. Kaya po ang ating Panginoon Jesucristo, yung kaparusahan na para sa atin ay inako ni Jesus upang tayo ay mapatawad, upang tayo ideklarang walang kasalanan at palayain, acquitted. No? Kaya po kay Jesus, we have freedom Meron tayong kalayaan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil tayo pinalaya sa pagkalipin sa kasalanan, pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang umako ng kaparusahan na para sa atin. Yung wrath of God, yung puot at galit ng Diyos na nananatili sa atin, biglang nawala, naglaho. Bakit po? Pinawi po iyon ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sinasabi dito sa verse natin dito sa John chapter 3 verse 16, sabi dito, for God so loved the world. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Now, pagdating sa verse 36, sabi dito, whoever believes in the Son has eternal life. So kung nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo binibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung galit ng Diyos ay nananatili sa atin. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Kaya po tingnan natin yung mga tao sa mundo, yung mga taong walang nire-reject si Jesus at walang pakialam sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagliligtas na ginawa doon sa krus. Isipin nyo yung galit ng Diyos na nanatili doon sa tao na yun. At someday, haharap yan sa Diyos. Lalo yung mga taong walang takot, walang habas sa paggawa ng kasalanan at korupsyon, someday haharap yan sa Diyos. At pagharap niya sa Diyos, doon niya lang marirealize na lahat ng kasalanan, dala-dala niya pa. Samantalang ating Panginoong Jesucristo ay sinugo na ng Diyos upang akuin ang ating mga kasalanan, upang pawiin ang galit at puot ng Diyos. Sipin niyo pong mabuti, haharap tayo sa Diyos na lahat ng puot at galit ng Diyos ibabagsak sa atin. Gaano katindi yun? Kung yung tao nga lang magalit sa atin, grabe na yung pwedeng gawin sa atin Paano pa kaya yung Diyos na hindi lang kayang parusahan ng katawan, kundi yung ating pangwalang hanggan, no? Yung spiritual and physical pangwalang hanggan. So nakakatakot po talaga, no, yung wrath of God. Pero salamat sa Panginoong Jesucristo dahil pinagmalasakitan at inibig tayo ng Diyos at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nag-uumapaw ang biyaya at pag-ibig at kapatawaran doon sa krus ng Kalbaryo. Noon tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nagtatamasa ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos mula doon sa krus ng Kalbaryo. So, I hope napagpala po kayo ng devotion natin at patuloy po natin i-share ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. At huwag po natin kalimutan, i-share natin yung gospel sa kanila. Yun lamang po, magkita-kita tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.